Guys, ganito lang pala kadaling magluto ng mabilisang sinigang. Kahit walang sariwang isdang available, basta may gulay ka lang, damihan mo pa ng kamatis, solve na tayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko to ginawa. Damihan na natin ang pagluto para mas maraming makatikim. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Kung handa na kayo, tara, umpisaan na natin to. Isda. Kahit walang sariwang isda, ayos lang. Dahil pwede naman tayong gumamit ng delata para sa ating recipe. Katunayan nga, delatang mackerel in oil ang gamit natin dito. 3 malalaking lata yan. Gumagamit lang ako ng kitchen strainer para ma-separate yung isda dun sa oil nito. At yung oil na yan, may halo rin na tubig yan. Itabi lang natin pareho. O tara, magluto na tayo. Mantika. Pinapainit ko lang muna to. Sibuyas. Igisa lang natin ito between 35 to 45 minutes. Ang gamit ko dito ay yellow onion na hiniwa ko lang into wedges. Bawang. Marami-rami ang gamit natin dito, mga 8 to 10 cloves. Pinitpit ko lang ng bahagya yan at pagkatapos ay chinap ko lang. Igisa nyo lang yan ng mga 35 seconds. At kung medyo nakukulangan kayo ng mantika, gamitin natin yung oil galing dun sa lata. At dahil nga pinagsamang oil at tubig itong mixture na to, make sure lang muna na scoop natin yung nasa taas na part, yung lumulutang. Dahil kapag pinagsama ang tubig at mantika yung pumupunta sa ibabaw, di ba? Ituloy nyo lang yung pag-isa pa. Luya. Itong luya ay importante dito sa ating niluluto. Dahil nakakatulong ng malaki yan para makapagpabawas ng lansa. Hindi ko na nga binalatan itong luya eh. Hinugasan ko lang yan. Tapos chinop ko lang at pinitpit ko lang. Kamatis. Mas maraming kamatis, mas maganda. Hiniwa ko lang yan into wedges. Gamitin niyo yung pinakahinog na kamatis na magagamit nyo. At kung mura nga yung kamatis, saktong-sakto yan para dito sa ating recipe, di ba? Ituloy lang natin ang pag-isa ng mga 1 hanggang 1.5 minuto pa. Para mas maging malasa itong ating niluluto, inihahalo ko na rin dito yung fish juice. Ito yung tubig na kasama dun sa lata. Kanina, di ba, ginamit na natin yung oil. Ngayon, ito naman yung natirang liquid. Nako, siguradong malasang-malasa yan. Pinapakuluan ko lang muna yan. At habang papakuluan nga natin, pwede nyo timplahan. Naglalagay lang ako dito ng patis at ng paminta. Pero nasa sa inyo kung titimplahan nyo kagad muna ngayon or pwede rin mamaya towards the end of the cooking process. So for now, bahagyang timpla muna itong ginagawa ko. At pagdating nga sa paminta, nasa sa inyo kung gaano karami. Alam ko yung iba magsasabi na kung napakalansa na siguro niyan kasi nilahat na yung fish juice. Alam nyo guys, yung fish juice kasi malasang-malasa kaya nilahat natin. Kaya ito, naglalagay ako ng miso. Nakakatulong yan para lalong magpabawas sa lansa. Para kahit nilahat na natin yung fish juice kanina, mababawasan pa yung lansa nun at may iwan dyan yung talagang lasa ng isda na alam nyo naman na masarap na masarap. Ang gamit ko dyan, shiro miso, pwede kayong gumamit ng dilaw na miso. Yung karaniwang nakikita natin sa mga tindahan. Tunawin nyo lang yung miso. At eto na nga, ilagay nyo na yung tubig. Laki, no? Marami yan kasi itong niluluto natin. At guys, pagdating nga pala sa tubig, hindi ko muna nilalahat ang paglagay. Unang-una kasi nga, mabigat. Pangalawa, kapag nilahat natin yung tubig dun sa kailangan dami, hindi kukulo ka agad dyan, matatagalan. Kaya kalahati lang muna ng dami ng tubig. Napagod ako dun
At syempre, lagi nating tatakpan muna yung lutuan. Tapos, iset natin yung heat to the highest setting para mas mabilis na kumulo. And at this point, yan kulong-kulo na yung sabaw natin. Hindi ko muna ina-adjust yung heat niyan. Naka-high heat setting pa rin tayo. Ngayon, kumakapit na yung lasa ng lahat ng mga ingredients na ginisa natin dito sa sabaw. Ilalagay ko lang muna yung daikon radish. Ito yung tinatawag na labanos. Hiniwa ko lang into serving pieces. Tinutuloy ko lang yung pagluto dito ng mga 3 minutes pa. Sakto lang yan para palambutin yung labanos at para mas palasahin yung sabaw. And after 3 minutes, ilagay na natin yung pampaasim. Maggi Magic sinigang sa sampalok na may gabi. Kapag sinabing sinigang mix na may gabi, usually sa pork ginagamit yan, Pero alam nyo, pwede rin yan sa isda. Lalo na kung gusto ninyong medyo malapot-lapot ng konti yung sabaw. Kaya nga, ito yung gamit ko ngayon para sa ating recipe. 3 pakete yung gagamitin natin dahil nga marami to, di ba? At depende rin yan dun sa gusto ninyong asim. Kayo ba kapag sinigang na isda, gusto ba ninyo yung maasim na maasim o yung sakto lang? Haluin lang natin to. Saktong-sakto na yung lasa. Pwede na nating ilagay iba pang mga ingredients. Talong. Ang gamit ko dito ay 3 pirasong malalaking talong. Kung mas marami yung kakain, dapat marami tayong sahog dito na gulay. Mas nutritious pa. Inuuna ko tong talong over dun sa mga green na gulay na ilalagay ko mamaya kasi mas matagal lang konti itong lutuin. Niluto ko lang muna to ng mga 2 minutes. After 2 minutes, okay na to. Ilagay na natin yung ibang mga gulay pa. Pinaghalo ko na dito yung sitaw, okra, pati na rin yung siling haba. Yung okra nga pala medyo mahaba, kaya hinati ko sa gitna. Pero kung ayaw ninyo yung tipong medyo slimy na texture nito, huwag nyo nang hatiin yung okra. Ilagay nyo na lang ng buo yan. Haluin lang natin. At magdagdag na tayo ng tubig dito. Pabayaan lang muna natin itong kumulo. Siyempre, habang iniinit natin yung tubig at pinapakuluan, unti-unting naluluto na yung mga gulay dyan. Kaya mga 1 hanggang 1.5 minuto na lang yung pagpapakulo ko dito. Dahil baka ma-overcook naman. Siyempre, 1 tikim pa para siguradong sigurado. Yan ang sinigang. O, ilagay na natin itong mackerel. Hinuhuli ko na itong isda dahil kapag inuna natin ito sa mga gulay, madudurog lang yan. Dahil nga malambot na yung mackerel, di ba? Hindi na natin kailangan lutuin yan ng mas matagal. Ang importante lang ay masubmerge na natin ito doon sa mainit na sabaw. At nilagay ko na nga pala dito yung kangkong. Itong kangkong naman, hindi ko na pinag-isa-isang tanggalin yung dahon dyan. Hinugasan ko lang ng mabuti yan at chinop ko lang kasama na yung tangkay. Para mas mabilis din, di ba? Mas nakaka-save tayo ng time. Tapos, dahan-dahan nga lang yung paghalo natin. Takpan lang natin itong lutuan at ituloy lang natin ang pagluto ng mga 2 to 2.5 minutes. And at this point, ay ready na tong ating sinigang na mackerel. I-remind ko nga pala kayo na kapag medyo kulang pa nga ng alat, pwede kayong magdagdag dito ng patis. Ngayon, ready na to. Ililipat ko lang muna sa isang serving bowl. Pagdating sa sinigang, syempre, dapat sineserve natin ito ng mainit-init pa. Ako nga, naglalagay pa nga ako ng platito sa gilid na may sili at may patis. Tapos talagang dinudurog ko yung sili. Kayo ba? Ano ang condiment na paborito ninyo pagdating sa sinigang?
Guys, pa-comment na rin kung saan kayo nanunood. At na-try nyo na bang magluto ng ganitong sinigang? Let me know rin kung may mga recipe request kayo para masubukan natin. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa panlasang Pinoy at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Tara, kain tayo!